Yung nakaraang reel ng pusit natin ay nag-trending sa sobrang sarap nito. Pero nakakalungkot nga lang ay ang dami-dami talaga nagko-comment ng gusto na itong gayahin pero ang mahal ng ingredients. Kaya naman ngayong araw na ito ay nag-try talaga ako ng iba pang mga ingredients na mas pinamura, mas pinasustansya at talagang kasing lasa rin halos na ginawa natin previously. Meron ako dito malaking tokwa, dinurog ng bahagya. Nilagay ko ito sa freezer para mas madali itong tumigas. Nakabili nga pala ako ng 1 kilong malalaking pusit. Sineparate ko yung ulo nito, tinanggalan ko ng bibig, yung pinaka-tiyan at ink. Tadtarin natin na maliliit yung pinaka-ulo nito pero syempre kung meron kayong ganitong blender or grinder ay mas madali yung ating trabaho. Kanina ko pa tinoto yung ating tokwa. At syempre kapag malambot na ganito ay squeeze natin yung excess water nito. Ito ang magsisilbing ground meat natin. Nga naman ang 1 kilong ground meat ay nagkakahalaga ng mga 350 to 380 pesos depende sa lugar. Syempre, ating tokwa naman na bili natin ay nagkakahalaga lang ng mga 25 to 40 pesos. Nga pala sa inyo, magkano yung ganitong klaseng kalaking tokwa? Sa mga gusto magkaroon ng eksaktong measurement nito ay makikita naman yan sa dulo ng ating video. Ayan, so nagigisa-gisa na tayo at after na mag-translucent na yung ating onion, nilagay ko na yung ating tokwa, niluto ko ito ng bahagya na may asin at pepper. Nilagay ko na rin dito yung ating bell pepper, carrot, at yung mahalaga ito talaga pampalasa yung ating kimchi. Kung wala kayong kimchi, pwede namang celery. Alam ko minsan talaga na gusto natin na gayahin yung mga masasarap na pagkain, pero aminin natin na hindi yun na natin nagagawa or nagagaya kasi nga ang mahal na mga ingredients. Kung gusto, may paraan. Katulad nito, pwede naman tayong gumamit talaga ng pang-alternate or pang-substitute ingredients na abot kaya at same sarap pa rin. Syempre, bago natin ipalaman ito sa ating puset ay make sure na ito ay malamig na. May matitira pa talaga tayong giniling na tokwa at itabi lang muna natin ito. Nga pala huwag masyadong sisiksikin yung ating pusit kasi kapag ito ay niluluto, ang pusit ay magsishrink. Again, tayo ay magisa at ihalo na natin dito yung ating giniling. Meron tayo dito tomato paste at kailangan ay lutuin natin ito for a few minutes para matanggal yung pinaka-asim nito. Then ilagay na natin dito yung ating Filipino style na sauce na 2 pakete. Sa original na sauce natin na nilagay dito ay purong ketchup talaga at nalagay pa ako ng 7up. Kaya naman yung original kong recipe nito ay napakarami talaga nagko-comment sa comment box section. Yun kasi naman talaga ang original na recipe ng lola ko. Doon kasi kami lumaki sa recipe na yun. Yung bata kami naalala ko na tinatanong pa na talaga namin yung lola ko kung kaya siya magluluto ng rellenong pusit. Napakamatrabaho kasi ito eh. Tsaka alam niyo naman yung ingredients, medyo may pagkamahal talaga. Pero since na niluluto niya yun para sa kanya mga apo, masaya niya yung ginagawa or niluluto para sa amin. Yung panahon kasi ng lola ko, wala pa masyado mga options na mga sauces na katulad nitong Filipino style sauce. Kaya naman ang dami talaga nagulat yung ginamit ko yung purong ketchup talaga. Ayan na. So wala na tayong dahilan para mag-stop tayo sa mga nakikita natin or napapanood natin sa social media na hindi ito gayahin. Kasi meron naman tayong pwede pang gawin or pwede natin pang alternate o pang substitute sa mga mamahaling mga ingredients na katulad nito. So don't forget to tag me kapag ginaya niyo ito. Bye!